Horror Stories by Forest Secrets. Sa gitna at tahimik na bayan ng San Isidro, nakatayo ang isang gusali na tila nakalimutan na ng panahon. Ang lumang gusali ng LGU. Dati ay sentro ng gobyerno, lugar ng mga transaksyon at dagsaan ang mga tao. Ngunit ngayon, nakatabing, puno ng alikabok at nababalot ng mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng sensya. Sinasabing noong 1998, bigla itong isinara ng walang malinaw na dahilan. Ang opisyal na pahayag, hindi naligtas ang istruktura. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may mga bulungan, mga kwento ng mga empleyadong biglang nagbitaw, mga sigaw na naririnig sa gabi at aninong gumagala sa mga pasilyo. Ako nga pala si Amir at ngayong gabi papasok tayo sa loob. Handa ka na bang marinig ang katotohanan tungkol sa lumang gusali ng San Isidro? Itinayo ang gusaling ito noong 1952. Noong una, payapa lamang ang lahat. Ngunit nagbago ang lahat noong panahon ng batas militar. Dito umano ginamit ang ilang silid bilang pansamantalang kulungan. Maraming nagsasabi dito na nagkaroon ng mga pangyayaring hindi na naitama. Mga buhay na nawala nang hindi nakamit ang katarungan o hustisya. Ang unang naging saksi ay si Mang Cardo, isang dating tanod na nagbabantay dito noong 1995. Alas 3 ng madaling araw, narinig ko ang tunog ng mga makinilya. Akala ko ay may empleyadong nakalimutang umuwi. Nang lapitan ko ang opisina ng munisipyo ay wala namang tao. Ngunit patuloy pa rin ang tunog ng makinilya. At nang tumingin ako sa salamin sa dingding, ay may nakita akong anino ng isang babae na nakasuot ng lumang uniforme. Nakatayo sa likuran ko. Nang lumingon ako ay wala na. Simula nga noon, dumami na ang mga ulat, mga pinto na kusang bumubukas, mga ilaw na kumukurap kahit putol na ang kable, at malamig na hangin na yumayakap kahit mainit ang panahon. Ngunit ang pinakamasamang pangyayari ay hindi pa dumarating. Isang insidente na nagtulak sa lahat ng tuluyang isara na ang gusaling ito. Noong 1998, may isang bagong empleyado na si Ginoong Elias. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Para sa kanya, pawang imahinasyon lamang ito ng mga malilikot at matatakutin. Isang hapon, inatasan siyang kumuha ng mga lumang dokumento sa pinakadulong bahagi ng gusali, ang sala ng mga record. Dumating ang gabi, hindi pa rin siya lumalabas. Nag-alala na ang mga katrabaho niya. Nang hanapin nila siya, nakita siyang nakaupo sa isang sulok. Maputla at nanginginig. Hindi siya makapagsalita ng ilang oras. Nang makauwi na, ito ang kanyang kwento. Nang buksan ko ang pinto, ay biglang lumamig ng husto. Ang mga papel ay lumilipad kahit wala namang hangin, at sa gitna ng silid
May 4 na anino. Nakatingin sila sa akin. Narinig ko ang kanilang mga boses. Hindi malinaw, parang humihingi ng tulong. Sinubukan kong tumakbo, ngunit parang may humahawak sa aking mga paa. Isang babae ang lumapit sa akin. May sugat ang kanyang noo at sinabi niya, "Huwag ninyo kaming kalimutan. Hindi pa tapos ang aming kwento." Kinabukasan ay nagbitiw si Elias at hindi na muling nagpakita. Ang mga opisyal ay agad na naglabas ng utos. Ipagbawal ang pagpasok sa lumang gusali. Ngunit ang mga espiritu ay nananatili pa rin doon. Marami ang nagsasabing hanggang ngayon, naririnig pa rin ang mga boses. Ngunit may isang kwento na nangyari kamakailan na nagpatunay na hindi pa tapos ang kanilang paghihintay. Noong nakaraang taon, may isang grupo ng mga mag-aaral ang nagtangkang pumasok para magsaliksik. Kabilang sa kanila si Liza, ang apo ng isang dating konsehal. Dala nila ang lumang larawan ng kanyang lolo na nakuhanan sa harap ng gusaling ito. Habang naglalakad sila sa pasilyo ay napansin ni Liza na ang larawan ay unti-unting nagbabago. Ang mga taong nasa larawan may mga aninong nakatayo sa likuran na nila. Mga aninong wala noong kinuhanan ito. Dumating sila sa opisina ng dating alkalde at doon nga nakita ni Liza ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng lamesa. Nang buksan nila ito, puno na ito ng mga lumang record at sa ilalim ay may isang sulat. Sulat ng isang babae noong 1972. At ito ang nakasaad. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay naririnig pa rin ang aming mga tinig. Kami ay nakakulong dito. Hindi dahil sa krimen, kundi dahil sa katotohanang aming nalaman. Huwag ninyong hayaang mabaon ito sa limot. Bigyan ninyo kami ng pahinga. Sa sandaling iyon, bumukas ang lahat ng pinto ng sabay-sabay. Ang hangin ay umihip ng napakalakas. Nakita nila ang mga anino, hindi na nakakatakot, kundi tila naghihintay. At pagkatapos ng ilang sandali, nawala ang lamig. Naging payapa ang paligid. Nawala ba sila o naghihintay pa rin hanggang sa marinig ng lahat ang kanilang malamig na tinig? Ang lumang LGU sa San Isidro ay nananatiling nakasara hanggang ngayon. Ang mga pinto ay nakakandado na at ang mga bintana ay nababalot ng makapal na alikabok. Ngunit sa gabi, kung ikaw ay dadaan sa tapat nito, makikinig ng mabuti. Maririnig mo pa rin ang mahihinang tunog ng makinilya, ang mga bulong at ang hinaing ng mga nakalimutan na. Ito ang kwento ng lumang gusali, ang kwento ng mga buhay na nawala, ng katotohanang ibinaon at ng mga espiritong hindi pa handang umalis hanggat hindi naririnig ang kanilang tinig. Ikaw, maniniwala ka ba sa mga kwentong ito? Kung ikaw ay nasa lugar na iyon, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na pumasok? Ibahagi ang iyong opinyon sa ibaba
At huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na kwento. Dahil marami pang lugar sa ating bayan ang may itinatagong lihim. Hanggang sa muli, mag-iingat sa inyong paglalakbay.